Ito ang ating bida na si Sushong, isang 16 years old na binatang virgin. Siya ay naglalakad sa bayan ng Ansha ng Beiping Prefecture. Ilang saglit pa nakarating na siya sa isang matanda na nagtitinda ng pulbos na pampaganda para bumili. Tinanong naman ng matanda kung bibilhan niya na naman ba ang girlfriend niya ng pampaganda. Sinabi din ng matandang tindera na bagay daw talaga sila ng kinakasama ng binata sa kanilang bahay. Dahil sa sinabi ng matandang tindera, masayang sinabi naman ni Sushong na balang araw daw ay papakasalan niya ang kanyang girlfriend. Si Sushong ay nagpaalam na sa tindera. Naawa naman ang matandang tindera kay Sushong dahil hindi na daw naabutan ng lola ni Sushong ang magiging kasal ng kanyang apo. Mula sa hinaharap si Sushong daw ay nag-time traveled 8 years papunta sa nakaraan. Siya daw ay mayroong maliit na shop na pinamana pa daw sa kanya ng kanyang lola. 2 taon na ang nakakaraan si Sushong ay nakatagpo ng babaeng nangangailangan ng tulong kaya naman tinulungan niya ito. Matapos niya ito, tulungan nagsama na din sila sa isang bubong. Ngunit kahit 2 taon na silang nagsasama, hindi gaano nagkwekwento ang babae tungkol sa kanyang buhay. Ang babae ay nagngangalang Sujenner. Siya ay may misteryosong pagkatao dahil walang gaanong alam ang ating bida sa chika beb na ito. Si Sushong ay masayang nakauwi na habang tinatawag si Sujenner. Si Sushong ay nagulat dahil tuwing darating naman daw siya lagi siyang sinasalubong ni Sujenner. Kaya naman nagtaka siya kung bakit hindi siya sinalubong ng kanyang girlfriend. Nang makapasok si Sushong sa loob, nakita niya ang kanyang girlfriend na nakaupo at umiiyak. Kaya naman agad niyang tinanong kung anong nangyari kay Sujenner. Si Sujenner naman ay umiiyak at sinabing natagpuan na daw siya ng kanyang pamilya kanina. Babalik din daw ang pamilya niya bukas para kunin na daw siya. Ang walang kaalam-alam naman na si Sushong ay sinabing masaya siya para kay Sujenner dahil muli na itong makakauwi sa kanyang totoong pamilya. Sinabi naman ni Sujenner na buntisin na daw siya ni Sushong. Dahil sa oras daw na kinuha na siya ng kanyang pamilya, maaari daw na hindi na sila makapagkita ulit. Tumutol naman si Sushong sa gustong mangyari ni Sujenner. At sinabing ginagalang niya daw si Sujenner, kaya naman saka lang daw sila magtsatsok-tsakan kapag kinasal na sila. Si Sujenner ay pinilit naman si Sushong na buntisin niya na siya dahil baka daw mahuli na daw ang lahat kapag kinuha na siya ng kanyang pamilya. Dahil mapilit si Sujenner, wala na nagawa si Sushong. Lumipas na ang gabi at ang dalawang magjowa ay kakatapos lang magtsatsok-tsakan. Si Sujenner ay tinanong kung hahanapin daw ba siya ni Sushong kapag kinuha na siya ng kanyang pamilya. Sinabi naman ni Sushong na aakyat daw siya ng ligaw kay Sujenner at magdadala ng maraming regalo balang araw. Nahahalata ni Sushong na may tinatago si Sujenner sa kanya. Kaya naman tinanong niya si Sujenner kung ano nga daw ba talaga ang tinatago ni Sujenner sa kanya. Si Sujenner naman ay umamin na kay Sushong. Sinabi niya ang totoong pangalan niya daw talaga ay Sumijin. Tagayingtian daw siya at ang ama niya daw ay ang Duke ng Wei. Ang revelasyon na ito ay ikinagulat naman ni Sushong. Iniisip ni Sushong na ang ng Duke Wei ay ang pangunahing taga-suporta ng Ming Dynasty. At ang pangalang Sumijin naman ay ang pangalan ng pangalawang anak ng Duke at kapatid ng future Empress. Sinabi ni Sumijin na 2 years ago daw noong papunta siya sa kasal ng kanyang kapatid na babae, ngunit nagkaroon ng hindi inaasahang gulo sa daan, kaya naman tumakbo siya, natagpuan siya ni Sushong. Gusto daw ilaan ni Sumijin ang buong buhay niya kasama si Sushong. Ngunit kaninang umaga lang ay natagpuan siya ng isa sa mga kuya niya. May sakit daw ang kanilang tatay at gusto daw makita si Meijin sa huling pagkakataon. Kaya naman bilang anak ng kanyang mahal na ama hindi siya pwede tumanggi sa gusto ng kanilang ama. Si Meijin ay muling sinabi na kapag kinuha na siya ng pamilya niya, baka hindi na siya pabalikin kay Sushong. Kaya naman sinabi ni Meijin na sana hanapin at puntahan siya ni Sushong balang araw at hindi daw magdadalawang isip si Meijin na sumama kay Sushong. Si Sushong naman ay niyakap si Meijin at sinabing hindi niya na kailangan sabihin na hanapin at puntahan siya ni Sushong dahil kusa daw gagawin yun ni Sushong. Sinabi din ni Sushong na magpapayaman siya para mapantayan ang yaman ng pamilya nila Meijin at para din wala daw masabi ang pamilya ni Meijin sa kanya. Pinangako din ni Sushong na balang araw kapag yumaman na daw siya pupuntahan niya si Meijin para alokin siya ng kasal. Ang gabi ay lumipas na, sa bayan ng Ansha naman, ay may mga parating na sundalo na galing sa Su family. Ang grupo ay pinangungunahan naman ng 2 lalaki na napakaseryoso. Ang mga kapitbahay ni Sushong ay nagtataka dahil ang bandila na dala ng grupo ay ang bandila ng Su family. Ano din daw kaya ang ginagawa ng Su family sa harapan ng bahay ni Sushong? Sinasabi din ng mga marites sa paligid na baka isang miyembro daw ng Su family si Meijin. Si Sushong ay nagsalita na at nagpasalamat sa pagsundo nila kay Meijin. Inalok niya din sa loob ang kanilang bisita para kumain, dahil naghanda daw ng masasarap na pagkain si Sushong.
Ngunit ang dalawang lalaki naman ay seryosong tumitig lang kay Sushong, kaya naman tumitig din ng seryoso si Sushong sa kanila. Ang lalaking ito ay si Su Zhengsho, ika-4 na anak na lalaki ni Suda, na duke ng Yingtian. Si Zhengsho naman ay tumanggi sa alok ni Sushong na kumain. Sinabi din ni Zhengsho sa kapatid nilang si Mei Jin na tapos na nila tuparin ang kondisyon nilang manatili pa ng isang araw kasama si Sushong, kaya naman sumama na daw siya sa kanila, at uwi na sila. Malungkot namang sinabi ni Mei Jin na alam nila ang kasunduan nila, kaya naman sasama na daw siya pauwi. Si Mei Jin ay muling lumapit kay Sushong at sinabing puntahan siya nito balang araw at hindi daw siya magsasawa maghintay kay Sushong. Sinabi naman ni Sushong na sa loob ng isang taon magpapayaman lang daw ang gagawin niya. Kapag mayaman na daw siya pupuntahan niya si Mei Jin para pakasalan siya. Sinabihan niya na din si Mei Jin na sumama na sa kanyang mga kuya para tuparin ang hiling ng ama niyang malapit ng mamatay. Si Mei Jin ay pumunta na para sumakay sa karwahe. Si Zhengsho naman ay pumitik sa kanyang daliri at biglang may lumapit na karwahe kay Sushong. Kwento na daw kahapon ni Mei Jin ang tungkol sa pagsasama nila ni Sushong sa loob ng 2 taon. Tumawa si Zhengsho at sinabing isang batang virgin daw si Sushong. Ang hindi niya lang alam pinutukan na pala ni Sushong ang kapatid niyang si Mei Jin kagabi ng 10 beses. Sinabi din ni Zhengsho na ang laman ng karwahe ay mga gintong reward daw ni Sushong dahil inalagaan niya ng mabuti ang kapatid nila at pinanatili ang pagkabirhen nito. Si Sushong ay tinanggihan naman ang reward para sa kanya dahil hindi niya daw minahal si Mei Jin para sa mga reward na matatanggap niya. Sinabi niya din kay Zhengsho na balang araw pupuntahan niya si Mei Jin para pakasalan siya. Si Zhengsho naman ay sinabing kunin na daw ni Sushong ang pabuya at kalimutan na ang pinagsamahan nila ni Mei Jin ng 2 taon. Dahil mula ngayon daw hindi na sila ulit magkikita ni Mei Jin. Seryoso namang sinabi ni Sushong na hindi niya kailangan ng pabuya na ibinibigay nila, hindi din daw susuko si Sushong sa pagmamahal niya kay Mei Jin. Dahil balang araw pupunta siya sa bahay nila at aalukin daw ng kasal si Mei Jin. Dahil sa narinig na inis si Zhengsho, naghanda na din siyang ilabas ang kanyang espada at sinabing mukhang gusto na ni Sushong mamatay ngayon mismo. Ang patalim ay nakatutok na kay Sushong at hindi man lang ito natinag sa pananakot ni Zhengsho. Si Zhengsho ay galit na galit at sinabing napakataas ng pwesto ng pamilya nila sa lipunan, kaya naman dapat igalang sila ni Sushong. Sinigawan niya din si Sushong at inutusan na lumuhod sa kanyang harapan. Si Sushong naman ay seryosong sinabi na hindi naman daw deserve ni Zhengsho para galangin siya, kaya naman bakit daw siya gagalangin ni Sushong. Si Zhengsho ay gumawa ng pag-atake para takutin si Sushong. Ngunit hindi naman natinag at nanatiling kalmado lang si Sushong. Galit na galit si Zhengsho dahil sa sinabi ni Sushong. Kaya naman binantaan niya si Sushong na puputulin ni Zhengsho ang binti ni Sushong para mapaluhod siya. Ang pangalawang panganay na lalaki na kapatid nila Mei Jin naman na si Yengsu ay pinigilan si Zhengsho sa balak gawin nito. Si Zhengsho ay sinabing napakabastos ni Sushong kaya naman balak niya daw turuan ito ng leksyon. Seryosong sinabi naman ni Yengsu na umatras si Zhengsho. Bumaba ng kabayo si Yengsu at sinabing bata pa sila Mei Jin at Sushong, normal lang din daw ang nabuong pag-ibigan nila sa pagitan nilang dalawa. Sinabi din ni Yengsu na parang langit at lupa ang pagitan ng yaman nila kay Sushong. Kaya naman kung matalino daw si Sushong alam niya daw na hindi sila magkakapantay ng katayuan sa buhay. Kaya naman sinabihan niya ng sumuko si Sushong kay Mei Jin. Tinakot niya din si Sushong na kapag kumalat daw ang balita tungkol sa naging pagsasama nila ni Mei Jin. Hindi daw alam ni Yengsu kung ano ang magagawang masama ng pamilyang Su para kay Sushong. Tinatakot mo ba ako? Seryosong sagot naman ni Sushong kay Yengsu. Matalino ka naman siguro para malaman ang ibig kong sabihin, sambit ni Yengsu. Sinabi niya din kay Sushong na yon na daw ang huling araw ng kanilang pagkikita ni Mei Jin. Sinabi din ni Yengsu na bahala na daw si Sushong sa kanyang pabuya dahil hindi na daw nila ito balak kunin pauwi. Ang grupo ay umalis na habang pinagmamasdan ito ng mga maretes. Si Sushong naman ay nanggigigil sa kanyang kamao, at seryosong pinagmasdan ang paglayo ng kanyang minamahal. Ang mga kapitbahay ni Sushong ay tinanong kung ayos lang daw ba siya, magsabi lang daw si Sushong sa kanila ng tulong, at hindi daw magdadalawang isip ang mga kapitbahay niya na tulungan siya para bugbugin ang mga nambubuli kay Sushong. Si Sushong ay huminga ng malalim at humingi ng tawad sa kanyang mga kapitbahay sa pag-aalala nila sa kanya. Sinabi din ni Sushong na paghati-hatihan na lang daw nila ng pantay-pantay ang regalong binigay sa kanya. Ang mga kapitbahay naman ni Sushong ay nagpasalamat dahil sa kabaitan daw ni Sushong, kaya naman inalok nila ng makakain si Sushong mamaya. At ito ay agad namang sinang-ayunan ni Sushong. Mula sa maulan na panahon, binisita ni Sushong ang puntod ng kanyang lola. Kwento niya dito ang tungkol sa pagkuha ng pamilya ni Mei Jin sa kanya.
Hindi rin daw inaasahan ni Sushong na isang miyembro ng Su family si Mijin. Kwento pa ni Sushong ang mga hindi magandang nangyari kanina. Ngunit hindi daw siya susuko para sa pag-ibig niya kay Mijin. Bilang isang merchant, napakalayo daw ng kanyang katayuan sa lipunan kumpara sa pamilya ni Mijin. Kaya naman balak niya pumasok sa hukbong sandatahan dahil ito lang daw ang pinakamabilis na paraan para makapantay siya sa katayuan ng pamilya ni Mijin. Humingi rin ng pasensya si Sushong sa kanyang lola dahil maiiwan niya daw ang pinamanang negosyo ng kanyang lola. Pinangako din ni Sushong na babalik siya balang araw kasama si Mijin sa harapan ng kanyang lola. Sa gitna ng maulan na panahon, may biglang lumabas na sistem sa harapan ni Sushong. Tinanong din siya ng sistem kung gusto daw ba ni Sushong humakbang tungo sa landas na kanyang tatahakin. Iniisip ni Sushong na ang sistem na ito ay may kakayahang magpalakas sa kanya. Bakas din sa muka ni Sushong ang kagustuhan na matupad ang kanyang pangako kay Mijin, kaya naman pinindot niya na ang yes sa binigay na pagpipilian ng sistem. Si Sushong ay pumunta sa kanilang tindahan ng alak. Pagkapasok ni Sushong sa loob, sinalubong naman siya ni Uncle Lin na nakapaghanda na din ng dinner para sa kanyang young master Sushong. Sinabi din ni Uncle Lin na kumain na si Sushong habang mainit pa ang pagkain. Si Uncle Lin ay isang homeless na tao noon, ngunit dahil sa kanyang lola kinuha niya si Uncle Lin noon para maging caretaker ng lugar. Sinabi ni Sushong na hindi sila magkamag-anak, ngunit parang pamilya daw ang turing niya kay Uncle Lin. Si Sushong naman ay sinabi kay Uncle Lin na gusto niya daw pumasok sa hukbong sandatahan. Nagulat naman si Uncle Lin sa sinabi ni Sushong, at sinabing isang delikadong lugar ang battlefield, kaya naman bakit daw gugustuhin ni Sushong pumunta sa lugar na yon. Si Sushong ay galit na sinabi na ang pamilya ni Su Jenner ay kinuha na siya. Si Su Jenner daw ay anak ng duke, kaya naman napakalaki daw ng agwat ng katayuan nila sa buhay. Isa lang daw mababang merchant si Sushong. Kaya naman kailangan niya daw sumali sa hukbong sandatahan upang makakuha ng maraming parangal at yumaman kaagad. Si Sushong ay naiinis dahil sa pinagmukhang sobrang hirap siya ng mga kapatid ni Su Jenner, kaya naman gagawin niya ang lahat para ipamuka sa mga kuya ni Su Jenner na nagkamali sila ng taong minaliit. Si Uncle Lin naman ay nakita kung gaano kadeterminado si Sushong, kaya naman hindi niya na daw pipigilan si Sushong sa gusto niyang gawin. Binigay na din ni Sushong ang mga sekret na sangkap ng mga alak na pinag-aralan niya ng matagal na panahon. Habang wala daw si Sushong, si Uncle Lin na daw muna ang bahala sa lahat sa loob ng tindahan ng alak. Alagaan daw ni Uncle Lin ang tindahan, dahil mahal na mahal daw ni Sushong ang pinamanang tindahan ng kanyang lola. Si Sushong ay paalis na at nangakong ibabalik niya si Mijin sa kanilang lugar. Pagbalik daw nila Sushong, alagaan daw nila si Uncle Lin dahil medyo tumatanda na din daw ito. Habang pinagmamasdan ni Uncle Lin si Sushong paalis, iniisip niyang siya na ang bahala sa tindahan ng alak, payayamanin niya daw ito para daw sa kanyang young master Sushong. Sa kanilang syudad ay may mga dumating na sundalo na naghahanap ng mga bagong recruit na sundalo. Si Sushong ay tapos na ma-interview, kaya naman pinapunta na muna siya sa isang gilid para maghintay ng susunod na gagawin. Sa system ni Sushong ay natapos niya na ang una niyang misyon na magpalista sa hukbong sandatahan. Siya ay nakatanggap ng 100 XP dahil dito. Ayon sa system, kapag nakapatay siya ng mga kalaban magkakaroon daw siya ng XP. At habang tumataas daw ang ranggo ni Sushong, tataas din daw ang mga reward na pwede niyang makuha. Iniisip naman ni Sushong na magiging advantage niya ang kanyang system para mas mapalakas niya ang kanyang sarili at mapromote ng mas mabilis. Nakangiti si Sushong habang iniisip na maghintay lang daw ang Su family dahil papunta na daw siya sa kanilang kinatatayuan. Dahil natapos na ni Sushong ang kanyang misyon, pinapili siya ng system kung gusto daw ba niya maging isang warrior o isang salamangkero. Si Sushong ay pinag-isipang mabuti ang kanyang pipiliin, hanggang sa mapagtanto niyang mas maganda ang warrior class dahil mas babagay daw ito para sa kanya. Pinili na ni Sushong ang warrior. Matapos niya piliin ang kanyang class, bigla siyang naglabas ng matinding aura. Masaya si Sushong at pakiramdam niya daw ay kaya niya magbuhat ng isang malaking kalabaw. Si Sushong ay kasalukuyang nasa level 1 at para makausad siya sa pangalawang level, kailangan niya ng 200 XP. Ang commander ng hukbo ay dumating na. Ang commander ay nagngangalang Shangfo. Tinanong ng commander kung kamusta na ang takbo ng recruitment ng mga sundalo. Sinabi naman ng lalaki na marami na silang na-recruit na mga sundalo at mukhang sosobra pa daw sila sa kanilang target na bilang ng mga bagong recruit. Sinabi naman ng commander na kahit marami silang sundalo, baliwala ito kung mahihina naman daw ang karamihan. Sa 80,000 daw na recruit nila, tinanong ng commander sa kanyang isipan kung ilan kaya ang magiging magaling na sundalo sa mga ito. Ang commander at ang mga bagong recruit ay nagkaharap na.
Sinabi ng commander na hindi porket nakapasa sila sa recruitment test hindi ibig sabihin pwede na sila mag-relax. Dahil ang pagpunta daw ng isang sundalo sa isang battlefield ay hindi daw madali. Ang commander ay itinuro ang malaking banga. Ang sinuman daw makakabuhat sa banga sa loob ng 10 segundo ay magiging sundalo ng prinsipe ng Yuan. Ang mga mahihina daw na hindi papasa sa pagsubok na ito ay umuwi na lang daw sambit ng commander. Ang lalaki ay iniisip na mukhang sobrang bigat ng banga at iniisip din na mukhang babagsak na daw siya. Hindi din daw inaasahan ng lalaki na magiging sobrang strikto ng pagsusulit na ipapagawa nila. Ang isang sundalo naman ay sinabing pumila na ang lahat at dalian na daw nila para maaga silang matapos. Ang mga maskuladong lalaki ay nakapila na sa malaking banga. Ang lalaki ay binuhat na ang banga habang nagbibilang naman ng segundo ang sundalo na nasa tabi ng banga. Ang may payat na mga pangangatawan naman ay hindi pumapasa dahil hindi man lang nila mapagalaw ang banga. Ang sundalo ay tinawag na ang susunod na susubok. Ito pala ay si Sushong na masayang sinabi na siya na ang susunod. Nakatayo na si Sushong sa banga at iniisip kung kakayanin niya nga babuhatin ang banga. Si Sushong ay nagtatangkang buhatin ang malaking banga ng isang kamay lang. Ang sundalo naman sa likod ni Sushong ay sinasabing huwag na daw ituloy ni Sushong ang pagbuhat sa banga dahil baka daw ma-injury pa si Sushong. Ngunit nang makabuelo si Sushong nagawa niyang mabuhat ang banga ng isang kamay lang. Ang mga ibang aplikante naman ay nagulat sa ginawa ni Sushong at hindi sila makapaniwala. Halos wala daw muscle si Sushong, kaya naman nagtataka sila kung paano nagawang mabuhat ni Sushong ang banga gamit ang isang kamay lang. Iniisip naman ni Sushong na level 1 pa lang siya pero napakalakas niya na. Iniisip niya din na kahit 5 beses pa na bigat ng kanyang binubuhat kakayanin niya daw ito buhatin. Tinanong ni Sushong ang sundalo kung nakapasa na daw ba siya. Ang gulat na sundalo naman ay sinabing pasadong-pasado na daw si Sushong. Sinabi din ni Sushong sa sundalo na kahit kailan hindi siya magkakaroon ng injury sa pagbuhat ng napakagaan na banga. Mula sa isang tabi lumapit ang commander habang nakangiti at sinabing maghintay lang daw si Sushong dahil may sasabihin siya sa kanyan. Nagbigay ng paggalang si Sushong sa commander at tinanong kung ano ang kailangan ng commander sa kanya. Sinabi naman ni Commander Sangfu na gusto niya daw malaman kung gaano kalakas si Sushong. Tinanong naman ni Sushong na kung sakaling napatunayan niya ang lakas niya, saan naman daw siya ma-assign. Sinabi naman ng commander na mapupunta si Sushong sa Archer Squad kapag naipakita nito kung gaano siya kalakas. Iniisip naman ni Sushong na ang mga Archer ay nasa likod lamang ng hukbo kaya naman mas magiging ligtas na pwesto ito kumpara sa ibang sundalo. Si Sushong ay tinangkang buhatin ang 2 malaking banga ng sabay para makapasok sa Archer Squad. Ang mga kasabay namang aplikante ni Sushong ay muli na namang nagulat. Inangat ni Sushong ang 2 malaking banga ng walang kahirap-hirap at tinanong ang commander kung sapat na daw ba yon para makapasok siya sa Archer Squad. Dahil sa lakas na ipinakita ni Sushong, sinabi ng commander na hindi mahihirapan makapasok sa Archer Squad si Sushong. Ngunit ang commander naman ay nag-offer kay Sushong na sumali na lang siya sa kanyang protection squad ng commander. Ang mga aplikante naman ay nainggit kay Sushong dahil napakaganda daw ng offer sa kanya. Malaki daw ang magiging sahod ni Sushong sa trabaho na yun kasabay nun mas ligtas din daw sa protection squad ng commander. Si Sushong naman ay magalang na tumanggi sa gusto ng commander dahil gusto daw ni Sushong mapunta sa Archer Squad at pumunta sa battlefield. Nakiusap din si Sushong na sana matupad ng commander ang hinihiling niya. Ang lahat ng aplikante sa lugar ay gusto mapunta sa protection squad ng commander, kaya naman tinanong ng commander kung ano ang dahilan ni Sushong. Sinabi naman ni Sushong na gusto niya pumunta sa battlefield upang makipaglaban at ma-promote bilang isang nobility. Namangha naman ang commander kay Sushong, kaya naman inutusan niya ang sundalo niya para gawa ng request si Sushong para makapasok sa Archer Squad. Dahil daw sa pinapakitang galing at kumpiyansa ni Sushong, aabangan pa daw ng commander kung ano pa ang mga gagawin niya sa hinaharap. Ang commander ay umalis na at sinabing pauwiin na ang mga bumagsak sa recruitment. Mula sa likod ni Sushong, ang mga aplikante ay sinasabihan siyang ignorante dahil sa pagtanggi niya sa offer ng commander. Napakabata din daw ni Sushong para malaman ang halaga ng mga bagay-bagay. Iniisip naman ni Sushong na ang commander kanina ay isang sikat na commander. Marami na daw na ipanalong digmaan si Commander Sangfo. Sikat din daw ang tatay ng commander dahil ito ay ang pangunahing commander ng Prince ng Yan. Dahil daw sa pagkamatay ni Subiao, nagkaroon ng rebelyon laban sa dinastiyang Ming. Nakasali na daw si Sushong sa hukbong sandatahan, kaya naman kung aangat pa siya ng paunti-unti, hindi daw magtatagal magiging isang mataas na opisyal na siya hanggang sa maging pinakamalakas na general sa ilalim ng pamumuno ni Prince Sudi.
Iniisip din ni Sushong na mawawalan na ng lakas ng loob ang Su family kapag naging general na siya. Nalipat ang eksena sa Imperial City. Sa loob ng palasyo ay nakaupo ang emperor ng dinastiyang Ming, na si Emperor Su Yuansang. May lalaking ang nag-report sa kanya tungkol sa mga nangyayari sa kanilang kaharian. Sinabi din ng lalaki na trinaydor na sila ng taong matagal na nilang sinusubaybayan. Ang emperor naman ay inutusan na ang lalaki para sumugod na sa Beiyuan dahil sa pagtataksil nila sa kanila. Ilang saglit pa may mensahero na dumating para mag-report. Sinasabi ng mensahero na hindi na daw magtatagal ang duke ng Wei. Ang balitang ito ay ikinagulat naman ng emperor. Sinabi naman ng emperor sa mensahero na ipasa daw sa pamilya ang kanyang pamamaalam sa duke ng Wei. Ang emperor ay pumunta sa mga nakremate na kanyang mga kamag-anak. Sinabi niya sa kanyang asawa na namatay na daw ang duke ng Wei na kanyang kapatid. 8 taon na din daw simula noong mawala silang dalawa ni Xiongyang na kanyang apo. Ang emperor ay muling naalala ang mga oras na naglalaro pa sila ng kanyang apo. Ang apo ng emperor na si Xiongyang ay masaya dahil nakatama siya ng bull's eye sa target. Masaya din ang emperor dahil napakagaling daw ni Xiongyang. Habang ang lola naman ni Xiongyang ay nag-aalala dahil delikado daw ang pana para sa bata. Sinabi naman ni Xiongyang na huwag mag-alala ang kanyang lola dahil iingatan niya daw ng mabuti ang kanyang sarili. Si Xiongyang ay muling titira ng pana upang ipakita ang kanyang galing sa kanyang lola. Ang eksena ay biglang nalipat sa training camp ng mga sundalo na nagsasanay ng pana. Si Sushong ay pinuri ang mga kasamahan niya dahil ang gagaling daw nila. Ang mga kasama niya naman ay sinabi na kung hindi dahil kay Sushong hindi sila gagaling sa pagpana. Ang mga kasamahan naman ni Sushong ay nakiusap na gusto daw nila makita ang triple shot na nagagawa daw ni Sushong sa pana. Si Sushong ay agad pumunta sa training area para pagbigyan ang kanyang mga tagasunod dahil daw sa sobrang bilis nila matuto. Pinakawalan na ni Sushong ang trigger at dahil sa galing ni Sushong nagawang niyang matamaan ang lahat ng pana na nakalagay sa bull's eye. Napanganga naman ang mga nanunood kay Sushong dahil sa pinakita niya. Iniisip naman ni Sushong na dahil sa kanyang system nag-upgrade na daw ang kanyang archery skill sa level 3 at nagkaroon na din siya ng kakayahan na triple shot. Ang mga tauhan na nasa ilalim ng pamununo ni Sushong ay namamangha dahil sa sobrang galing daw ni Sushong na hindi ka panipaniwala. Ang chief naman ng Archer Squad ay pinuri din si Sushong dahil sa loob ng 8 taon simula noong sumali ang chief sa hukbo. Siya daw ang naging pinaka-sharpshooter sa lahat at ngayon mukhang matatanggal na daw ang titulong yun sa kanya dahil dumating na si Sushong. Pabirong tinanong naman ni Sushong ang chief kung naiinggit daw ba ito sa talento niya. Binatukan naman siya ng chief at sinabing huwag daw mayabang si Sushong dahil maya-maya daw ay may darating na malaking balita. Si Sushong naman ay nagtataka at iniisip kung ano kaya ang malaking balita ang darating. Ilang sandali pa may pagtitipon ang naganap. Si Shudi na prince ng yan ay dumating sa lugar para magsalita. Iniisip naman ni Sushong na mukhang malapit na magkaroon ng digmaan dahil marami daw ang dumadating na food supply at mga kagamitan pang digmaan. Dumating na din si Prince Shudi, kaya naman sigurado na daw si Sushong na hindi magtatagal makakapunta na siya sa battlefield. Sinabi ni Prince Shudi na binigyan na daw sila ng permiso ng emperor para sumabak sila sa digmaan. Sinabi din ni Prince Shudi na bilang commander nila pinapangako niya daw na makakatanggap ng nararapat na reward ang mga matitirang buhay sa digmaan. Ang mga kalaban daw nila ay pinapatay ang kanilang mga tao malapit sa border ng kalaban. Hindi din daw nila pwede hayaan yun. Kaya naman itinaas niya na ang kanyang espada para edeklara ang kanilang paghihiganti sa grupo ng Beiyuan. Sinabi niyang magpahinga ng mabuti ang kanyang mga sundalo dahil bukas haharapin nilang lahat ang isang digmaan. Si Sushong naman ay sinabing excited na daw siya makapasok sa una niyang digmaan na kakaharapin. Ilang sandali lumabas ang kanyang system na ikinagulat niya naman. Natuwa naman bigla si Sushong sa kanyang nabasa. Dahil ayon sa system magkakaroon daw siya ng 10% na XP sa kada mapapatay ng kanyang mga kasamahan na pinamumunuan niya. Iniisip naman ni Sushong na may 10 siyang tagasunod dahil sa pagkaka-promote niya noong nakaraang araw bilang minor flag bearer dahil sa kanyang galing sa pagpana. Iniisip din ni Sushong na kailangan niya pa daw mapataas ang kanyang ranggo upang mas dumami pa ang kanyang mga tagasunod. Sumapit na ang umaga at ang hukbo ng Ming ay papunta na sa Beiyuan. May bigla namang dumating na isang sundalo at ito ay nag-report sa commander. Sinabi niya sa commander na walang tao sa susunod na bayan na border ng Beiyuan. Ngunit ang commander naman ay may pakiramdam daw na pinagmamasdan na sila ng mga kalaban habang palapit na sila sa border ng kalaban. Kaya naman inutusan niya ang kanyang mga sundalo na ikalat at ay balita sa lahat ng sundalo na maghanda sila ng defensive formation.
Umalis na ang mga inutusan niya para utusan ang lahat ng sundalo na bagalan ang marcha at magsimula na defensive formation. Dahil sa utos, si Sushong naman ay iniisip na malapit na siguro ang mga kalaban kaya naman inutusan na silang dumepensa. Habang nanginginig ang katawan ni Sushong, sinabi niya din na excited na daw siya para sa kanyang unang digmaan. Mula naman sa itaas ng mga bundok pinagmamasdan na sila ng mga kalaban. Ang isang tauhan ng Beiyuan ay nagtataka dahil mukhang nalaman na daw ng mga Ming na nasa paligid lang sila. Sinabi naman ng general ng Beiyuan na si General Timur ay sobrang ganda ng pagkakaabang nila sa mga kalaban. Ngunit ang mga kalaban daw ay may matinding na battle instinct kaya naman naghanda agad ang mga ito. Ngunit kahit dumipensa pa daw ang mga Ming, kakayanin pa daw ito talunin ni General Timur. Si General Timur ay kumpiyansang sinabi na umatake na daw sila. Kaya naman mabilis nagtungo ang grupo ni General Timur papunta sa grupo ng Ming. Si Sushong ay may napansin sa gilid at napansin niyang parating na daw ang mga kalaban. Ilang sandali pa, ang mga kalaban ay nagsimula ng makalapit sa grupo ng Ming. Sinabi naman ng chief ng archer squad na pumana na daw ang mga archer, dahil oras na daw para maghiganti. Kahit umuulan ng pana sa grupo ng Beiyuan, sinasangga naman ito ng mga Beiyuan ng walang hirap. Ngunit habang nagsasalita ang lalaki, sa pagiging madaling talunin ng hukbo ng Ming, may biglang tumama sa kanyang leeg na pana. Ito pala ay kagagawa ni Sushong. Siya ay nakangiti dahil nakuha nila na daw ang unang kill niya sa battlefield. Nagkaroon din siya ng 5 XP dahil sa kanyang napatay. Si Sushong ay nagpakawala ng triple shot na tumama din naman sa 3 kalaban. Dahil sa galing ni Sushong, nagkakaroon siya ng maraming kills. Ang mga nasa harapan naman ng hukbo ay handa na din para sa mga palapit na mga kalaban. Ang chief ng archer squad ay pinatigil na ang pagpana ng kanilang squad dahil baka daw aksidenteng matamaan nila ang kanilang mga kasamahan. Ang dalawang grupo ay nasa harap na nila ang isa't isa. Si Sushong naman ay iniisip kung paano siya makakapatay ng mas marami pa. Sa kalagitnaan ng digmaan, may isang sundalo ng Ming ang nahihirapan sa kanyang kalaban. Ilang sandali pa siya ay natumba at balak na tapusin ng kanyang kalaban. Ngunit bigla namang may pana na tumama sa lalaki na ikinagulat ng sundalo ng Ming. Ang may kagagawan pala nito ay walang iba kundi ang sharpshooter na si Sushong. Siya ay nasisiyahan din sa kanyang ginagawa dahil iniisip niyang ito na ang simula ng kanyang pag-angat sa hukbong sandatahan. Ang commander ay pinapanood ang digmaan na nangyayari at nakikita niyang nananalo sila. Inutusan niya din ang isang sundalo para sabihin kay Prince Shudi na mananalo sila sa digmaan. Ilang sandali pa dumating si General Timur at balak niya kaharapin ang commander ng one-on-one na laban. Si General Timur ay inatake ang commander, at sa lakas ng pag-atake pati ang kabayo ng commander, ay nagawang mapatumba ni General Timur. Sa pagtalsik ng commander agad naman siyang sinundan ng pag-atake ni General Timur. Ang patalim ni General Timur naman ay malapit na din tumama sa commander. Ngunit mula sa kawalan may parating na pana na nagpatalsik sa sandata ni General Timur at para mailigtas ang commander. Si General Timur naman ay nagtataka dahil paano daw nagkaroon ng sobrang lakas na puwersa ang isang pana. Sa kabilang banda si Sushong naman ay nakahanda na naman magpakawala ng pana. Iniisip din ni Sushong na mas malaki ang experience na makukuha niya kay General Timur dahil mukha daw itong may mataas na ranggo base sa kanyang itsura. Dahil sa lakas ng pagpana ni Sushong nagawa niyang mapatumba si General Timur gamit ang malakas na vibration na nalikha sa pagpana. Nahulog din si General Timur sa kabayo at nabitawan ang kanyang sandata. Nakita naman ito ng mga kasamahan ni General Timur, kaya naman pinalibutan nila ang kanilang general para protektahan. Sa lakas ng vibrator ni Sushong iniinda pa din ni General Timur ang sakit sa kanyang kamay. Mula sa malayo naman nagawang makatama ni Sushong dahil gumamit pala siya ng levitation skill gamit ang kanyang mga tauhan. Si Sushong ay nakangiti habang pumapana dahil sa dami ng mga promoprotekta kay General Timur, sinabi niya lang na libreng experience lang ang mga ito. Dahil sa galing ni Sushong sa pagpana inisa-isa niya inubos ang mga kalaban habang tinatarget sila sa leeg. Si General Timur naman ay paunti-unti na ding tumayo para makasakay sa kanyang horsey. Dahil sa takot na naramdaman niya sa puwersa ng pagpana ni Sushong, nang makasakay si General Timur sa kabayo niya agad niyang sinabihan ang mga kasama niyang umatras na sila. Si Commander Sangfo naman ay tinulungan na din tumayo ng kanyang mga sundalo. Sinabi naman ng commander na kailangan nila habulin si General Timur, dahil kapag nakatakas daw ito mas malala pa daw ang pwedeng mangyari sa hinaharap. Sinabi naman ng mga sundalo ng commander na sobrang bilis ng mga kabayo ng Beiyuan kaya naman hindi na nila ito kaya maabutan.
Sinabi naman ni Commander Sangfo na aasa na lang sila ngayon sa kanilang mga archer na matamaan si General Temor. Sinabi naman ng mga sundalo ng commander na sobrang bilis ng kabayo ng mga Beiyuan, kaya naman mahihirapan daw ang mga archer na matamaan sila General Temor. Ngunit sa kawalan may papuntang pana kanila General Temor. Ang mga sundalong tumatakbo ay paisa-isang natamaan naman sa kanilang leeg. Na ikinagulat naman ng isang sundalo ng Beiyuan. Sila Commander Sangfo ay nagulat dahil may nakatama sa mga tumatakbong sundalo ng Beiyuan. Sinabi din nila na sino naman kaya ang napakahusay na nakatama sa mga patakbong sundalo. Si Sushong ay nakangiti pa din habang pinapana ang mga libreng experience points na kalaban. Sinabi din ni Sushong na napakalaking target ng tumatakbong si General Temor. Si General Temor ay nagawang madaplisan ng ibang archer. Ngunit ilang sandali pa natamaan na si General Temor sa kanyang puso. Kaya naman agad siyang namatay at nahulog sa kanyang kabayo. Muli na namang nagulat sila Commander Sangfo dahil namatay na ang general ng kalaban. Si Commander Sangfo naman ay agad sumigaw at sinabing patay na daw ang general ng Beiyuan. Sinigaw din ng commander na sumuko na daw ang mga kalaban at baka sakaling pagbigyan pa daw nila mabuhay ang mga ito. Nagulat naman ang mga sundalo ng Beiyuan sa sinisigaw ng commander ng Ming hanggang sa may nakakita na lang na patay na nga ang kanilang general. Ang mga kalaban ay mabilis na ding tumakbo matapos nilang malaman na patay na ang kanilang general. Ang mga sundalo naman ng Ming ay pinagpatuloy ang paghabol nila sa mga tumatakbong mga sundalo ng Beiyuan. Habang nakikita ni Sushong ang mga tumatakbong kalaban, iniisip niya na hindi na siya makakahabol sa mga ito dahil bilang archer, wala siyang kabayo para habulin ang mga kalaban. Si Sushong ay nakatanggap ng 2 libro galing sa system dahil sa 76 na napatay ni Sushong. Ang isang libro ay may kakayahan para matutunan ni Sushong ang pagsakay ng kabayo. At ang isa naman ay isang martial arts skill na pwede matutunan ni Sushong. Tinanggap na ni Sushong ang kanyang mga reward at iniisip na saktong-sakto daw ang kanyang mga nakuha para sa susunod na digmaan. Ginamit na ni Sushong ang mga nakuha niyang reward para matutunan niya na ang mga ito. Ilang sandali pa, si Sushong ay nararamdaman na mas lumakas na naman daw siya. Naiisip din ni Sushong ang kanyang minamahal na si Meijin. At sinabing maghintay lang daw ito dahil balang araw magsasama din daw sila. Ang digmaan ay natapos na, ang bilang ng sundalong namatay sa Beiyuan ay nasa 8,000 plus. Habang ang mga nahuli naman daw nilang mga kalaban ay nasa 12,000 plus. Tinanong naman ng commander kung ilan ang mga taong namatay sa kanilang mga sundalo. Sinabi naman ng sundalo na nasa 3,000 plus ang mga namatay sa kanila, ang mga sugatang sundalo naman ay nasa 2,000 plus. Sinabi din ng commander na 3 beses ang bilang ng kalaban sa kanila, ngunit nagawa pa din nilang matalo ang mga ito, kaya naman sinabi niyang hindi na daw masama ang kanilang performance para sa Ming. Ang sundalo naman ay sinabing may nadiskubre siya matapos nilang linisin ang mga bangkay ng kalaban. Sinabi ng sundalo na may natagpuan daw silang 76 na taong pinatay ng isang uri ng pana at ang lahat ng mga namatay din daw ay may tama sa leeg. Sinabi din ng sundalo na kapareho din daw ang mga pana na tumama kay General Temor. Tapos na din daw masuri ng sundalo ang pana at nalaman niyang ito ay pagmamay-ari ni flag bearer na si Sushong. Sinabi naman ng commander na ibig sabihin daw nun si Sushong din ang nagligtas ng kanyang buhay noong nakakapaglaban siya kay General Temor. Iniisip ng commander na tumanggi noon si Sushong na sumali sa kanyang protection squad, ngunit lumabas na si Sushong lang din daw pala ang magliligtas ng kanyang buhay. Si Commander Sangfo ay sinabing bigyan daw ng reward si Sushong base sa bilang ng mga napatay niyang kalaban. Si Prince Shudi ay pumasok sa tent ng commander at pinuri niya ito dahil sa pinakitang galing nito sa digmaan. Lumuhod naman ang commander para magbigay ng paggalang sa prince. Pinatayo naman ni Prince Shudi ang commander dahil daw sa nagawang kagitingan ng commander, huwag na daw maging formal ang commander sa kanya. Ngunit sinabi naman ng commander na sobra-sobra na daw ang papuring natanggap niya sa prince. Sinabi din ng commander ang tungkol sa nakakamanghang nagawa ni Sushong na 16 years old lang daw. Nang marinig ng prince ang kwento at narinig na 16 years old lang si Sushong, naisip naman bigla ng prince na 16 years old na din daw sana ang apo ng emperor ngayon na si Xiongyang. Tinawag naman ng commander ang prince dahil mukhang nawawala ito sa kamalayan. Sinabi naman ni Prince Shudi na may sandali lang daw siya na naisip. Dahil sa kwento ng commander tungkol sa kamanghamanghang nagawa ni Sushong, paparangalan daw ni Prince Shudi si Sushong base sa kanilang batas, kaya naman magkakaroon na daw ng sahod si Sushong na 7th grade. Mula naman sa pagamutan ng mga may injury na sundalo, si Sushong ay tumutulong sa mga nasugatan.
Ilang sandali pa may mga dumating na kalalakihan sa harap ni Sushong. Sinabi naman ng chief ng Archer Squad na mukhang gulo daw ang hanap ng mga lalaking dumating. Ang mga lalaki ay yumuko at nagpasalamat kay Sushong dahil daw sa kanyang kabaitan. Ang mga lalaking ito pala ay ang mga sundalo na nailigtas ni Sushong sa gitna ng digmaan, kaya naman malaki ang pasasalamat nila kay Sushong. Ang commander ay pumasok sa tent na kung nasaan si Sushong. Narinig ng commander ang mga komosyon at muling pinuri si Sushong dahil sa kagitingan na nagawa niya. Si Sushong at iba pang mga sundalo ay agad naman nagpakita ng paggalang sa kanilang general commander. Si Commander Sangfo ay nagpasalamat kay Sushong dahil sa pagligtas daw nito sa buhay niya at sa pagpatay niya kay General Temor. Sinabi din ni Commander Sangfo na si Sushong daw ang may malaking kontribusyon sa digmaan na naipanalo nila. Dahil sa 76 na kalaban na napatay niya, siya din ang nakapatay sa leader ng kalaban. Kaya naman bumisita daw sa kanya si Commander Sangfo dahil sa reward na ibinigay sa kanya ni Prince Shudi. Ang commander ay binasa na ang mga reward ni Sushong. Siya ay promoted na daw bilang officer at makakatanggap na din daw siya ng 7th grade na sahod. Si Sushong ay masaya naman tinanggap ang mga parangal sa kanya at nagpasalamat sa commander at prince. Dahil na-promote si Sushong nakatanggap siya ng 1,000 gold galing sa system at bagong skill na violent blade dance. Iniisip naman ni Sushong na tumaas agad siya ng 3 ranks sa isang digmaan lang kaya naman masaya siya. Iniisip din ni Sushong na hindi magtatagal makakapagkita na daw sila ni Sujener. Gagamitin niya daw ang mga sundalo ng Beiyuan para gumawa ng daan patungo sa minamahal niyang si Sujener. Nalipat ang eksena sa dalawang kapatid ni Sujener. Sinabi ng ika-4 na lalaki na may dumating daw na sulat galing sa espiya na pinadala niya sa Beiping Army. Nabalitaan ng dalawang magkapatid ang kagitingan na ginawa ni Sushong at ang pagka-promote nito. Sinabi naman ng Yengsho na magaling daw si Sushong. Si Sengsho naman ay kinakabahan at tinanong ang kanyang kuya kung talaga nga bang kaya sila pantayan ni Sushong, gamit lang ang mga parangal na natatanggap niya sa army. Sinabi ni naman ni Yengsho na huwag mag-alala si Sengsho dahil hindi magtatagal mauubusan din daw ng swerte, si Sushong ay mamamatay din daw ito sa gitna ng digmaan. Sinabi din ni Yengsho na kapag nagpadala daw siya ng sulat sa prince ng Yan para patayin si Sushong sigurado na daw ang magiging kamatayan ni Sushong. Si Sengsho naman ay tumawa dahil tama daw ang kanyang kuya, mas kakampihan daw sila ng prince kesa naman daw sa mababang tao na si Sushong. Si Yengsho naman ay tinanong kung ano na ang ginagawa ni Mijin dahil ilang araw na daw niya hindi nakikita si Mijin. Sinabi naman ni Sengsho na hindi niya pinapayagan lumabas si Mijin, pinasamahan niya din daw ito kay Miaoyun, kaya naman magiging ayos lang daw ito. Si Mijin ay naliligo habang nililinisan naman siya ni Miaoyun. Si Mijin ay malungkot matapos mamatay ng kanyang tatay. Naalala niya din ang sinabi ng ate niyang empress ng Beiping, na puntahan lang daw siya nito sa Beiping kapag may kailangan siyang tulong. Pinalakas din ni Miaoyun ang loob ni Mijin, at sinabing pagbalik daw ng panganay niyang kuya sigurado daw na mas maganda daw ang magiging trato nito sa kanya. At baka maaari din daw siyang palabasin ng malaya nito. Habang nagsasalita naman si Miaoyun, iniisip pa din ni Mijin si Sushong at iniisip na kamusta na kaya siya. Si Mijin ay biglang pumunta sa gilid ng paliguan dahil siya ay nadudwal. Ilang sandali pa, napagtanto niyang baka buntis siya dahil nagtsak-tsakan sila magdamag ni Sushong bago sila nagkahiwalay. Ang eksena ay nalipat sa teritoryo ng Beiyuan. Sinasabi ng mga tactician na sa kalagayan daw nila ngayon, matatalo daw sila ng Beiping Army. Ang Prime Minister naman na si Wang Baobao ay sinabing hindi daw siya susuko sa kahit na kanino. Sinabi niya din na kailangan nila lumaban at itaboy ang kahit na sinumang susugod sa kanilang syudad. Sinabi ni Wang Baobao na kailangan daw nilang lumaban para protektahan ang kanilang karangalan. Sinabi niya din na kung sino daw ang magsasabing sumuko, sila ay matutulad daw sa sinapit ng mesang hiniwa niya. Si Sushong ay nakarating na sa syudad kung saan pinamumunuan ni Wang Baobao. Sinabi din ni Sushong na andun na daw siya para kunin ang ulo ni Wang Baobao. Si Sushong ay gumawa ng speech sa harapan ng mga pinamumunuan niya. Sinabi ni Sushong bilang leader ng kanilang squad mananatili daw siya palagi sa harapan nila at hindi aatras. Sinabi niya din na kung aatras daw siya sa gitna ng digmaan, sinabi niyang kahit sila na daw ang tumapos sa kanya kapag nangyari yon. Ang mga tauhan naman ni Sushong ay nagugulat at namamangha dahil sa galing ng leadership ni Sushong. Ang commander at chief naman ng Archer Squad ay nasa gilid lang, pinag-uusapan din nila kung gaano kagaling si Sushong sa pagpana at pati sa pagiging leader. Ang digmaan ay nag-umpisa na, at ang grupo naman ng sundalo ng mga Beiping ay sinasangga ang mga pana.
Mula sa mataas na lugar naman nakikita ng prince na nahihirapan makapasok ang mga sundalo nila sa syudad. Mula sa taas sinabi ng prince na magkakaroon daw ng reward lahat kapag natalo nila si Wang Baobao. Sinabi niya din na magkakaroon ng 1,000 gold coins ang sino mang makapatay kay Wang Baobao. Ang mga reward daw na pinangako ng prince ay mismong sa emperor daw manggagaling. Maaari din daw mapromote ng 3 ranks ang sino mang makapatay kay Wang Baobao. Si Sushong naman ay iniisip na kailangan niya daw mapatay si Wang Baobao para magkaroon ng madaming parangal at makuha ang 3 dagdag na ranggo. Si Sushong ay biglang nawala ng pag-asa dahil napagtanto niyang archer lang siya at hindi siya pwede sumugod para makapasok sa syudad. Si General Sang Yu naman na tatay ni Commander Sang Fo ay napansin si Sushong. Naalala niya din ang kwento ng kanyang anak kung gaano kagaling si Sushong. Si Sang Fu naman ay nagpaalam sa prince para pamunuan ang pag-atake ng hukbo sa syudad. Si Prince Shudi naman ay tinanong si General Sang Yu kung dapat lang daw ba si Sang Fo ang mamuno sa pag-atake sa syudad. Pumayag naman ang general sa gusto ng kanyang anak na si Commander Sang Fo. May request din ang general na isama daw nila si Sushong na isang archer sa gagawin na pagsugod sa syudad. Si Commander Sang Fo ay nag-speech sa harap ng kanyang mga tauhan at sinabing gawin daw nila ang lahat para mapabagsak ngayong araw ang syudad. Si Sushong naman ay nakangiti dahil hindi niya daw akalain na magkakaroon siya ng pagkakataon para makasama sa grupo ng mga susugod sa syudad. Si Commander Sang Fo ay sumigaw at sinabing sundan nila siya dahil susugod na daw sila sa syudad. Ang trompeta ng pandigma na pagsugod ay pinatunog na. At ang grupo ng mga sundalo ng Beiping ay pasugod na pinamumunuan ni Commander Sang Fo. Ang sundalo naman ng Beiyuan ay sumigaw na din at sinabing huwag nilang hayaan na makapasok ang mga sundalo ng Beiping sa kanilang syudad. Si Commander Sang Fo naman ay sumigaw ng huwag silang hihinto at magpatuloy lang kahit anong mangyari. Ang mga pana ay umuulan na papunta sa mga sundalo ng Beiping habang nakaangat naman ang kanilang mga panangga. Ang mga hagdan ay nakalapit na sa pader ng syudad, ito ay handa na din para makaakyat ang mga sundalo ng Beiping. Ang dalawang grupo ay lumalaban ng buong lakas para makapasok at makadepensa. Si Sushong ay malapit na makaakyat sa pader, ngunit may sundalo ng Beiyuan ang nakaabang para tusukin siya. Sa bilis ng reflexes ni Sushong nagawa niya namang maiwasan ang pag-atake sa kanya. Nagawa niya din itong mahawakan, hinila niya din ang sandata ng sundalo, kaya naman nahulog ito sa pader. Ang sibat na nakuha naman ni Sushong ay itinurok niya sa pader. Ito ay ginawa niyang tungtungan at ginawang spring para makatalon siya ng sobrang taas. Si Sushong ay nakaakyat na sa pader na ikinagulat naman ng mga sundalo ng Beiyuan. Si Sushong naman ay kumpiyansang sinabi na maghanda na ang mga kalaban dahil sila ay mamatay na daw. Si General Sang Yu ay nakita kung gaano kagaling si Sushong. Sinabi niya din na ang reward para sa unang tao na makaakyat sa pader ay mapupunta kay Sushong. Sinabi naman ni Prince Shudi na sayang ang talento ni Sushong dahil isa lang daw itong officer. Ang mga sundalo ng Beiyuan ay pinaligiran si Sushong para tapusin. Si Sushong naman ay kumilos na at sinabing sa wakas magagamit niya na daw ang kanyang sword skill. Si Sushong ay tinapos ang mga kalaban ng smooth like butter. Si Sushong ay sinugod mula sa kanyang likod ng 2 sundalo, ngunit gamit ang kanyang mahusay na footwork, nagawa niyang masaksak ang isang sundalo at sinipa naman ang isa pang sundalo. Si Sushong ay hindi mapigilan at patuloy sa pag-atake sa mga kalaban. Gamit daw ang violent dance sword skill ni Sushong tatapusin niya daw ng mabilis ang mga kalaban, at para magkaroon ng espasyo ang mga kasama niya sa pag-akyat. Si Sushong ay naubos na ang kalaban malapit sa mga hagdan, at sinabing umakyat na daw ang kanyang mga kasama. Sumigaw naman si Commander Sang Fo na bilisan daw nila, at suportahan si Sushong sa taas ng pader. Ang mga sundalo ng Beiping ay paunti-unti nang nakaakyat sa pader. Kaya naman muli silang umabante para masakop ang syudad. Mula sa taas naman ay may pabagsak na mga pana. Ang isa sa mga pana naman ay tumama kay Commander Sang Fo. Napaluhod si Commander Sang Fo at sinabing yun na daw ang kanyang katapusan dahil may mga parating na naman na mga pana. Ngunit si Sushong ay biglang dumating sa eksena para iligtas ang kanilang commander. Agad din sinabi ni Sushong na dalhin agad nila ang kanilang commander sa kanilang kampo para magamot kaagad. Si Commander Sang Fo naman ay sinabi kay Sushong na pangunahan niya na daw ang pagsakop sa syudad. Mamamatay din daw ng masaya at payapa ang commander kapag nagawa daw ni Sushong masakop ang syudad ngayong araw. Kumpiyansang sinabi naman ni Sushong na siya na daw ang bahala. Sinabi niya din na hindi pa mamamatay ang commander dahil mamaya daw ay magpapahinga ang commander sa kama mismo ni Wang Baobao. Ang grupo ay pinangunahan na ni Sushong sa pagkatanggal ni Commander Sang Fo sa battlefield. Sila Sushong ay nahihirapan makaabante
Dahil may mga archer sa taas ng city gate na silang nakatama din sa commander kanina. Si Sushong ay sinabing siya na ang bahala sa mga archer sa taas ng gusali. Binunot niya din ang mga pana sa kanyang panangga. Gamit naman ang lakas ng pangangatawan ni Sushong, ibinato niya ang mga palasong nakuha niya. Sa galing ni Sushong, natamaan niya ang 3 archer sa mga leeg ng mga kalaban. Sa pinapakitang galing at lakas ni Sushong, nagkaroon naman ng kumpiyansa ang kanyang mga kasamahan, at sinabi nila na dahil kay Sushong maaari daw nila masakop ang buong syudad ngayong araw. Mula naman sa taas, lahat ng pangyayari ay napapanood ni Prince Shudi. Si Prince Shudi ay bigla ding pumunta sa taga-tugtog ng tambol pandigma. Dahil sa hindi kapani-paniwala at nakakabilib na pinapakita ni Sushong, naging fanboy si Prince Shudi at sinabing siya mismo ang magtatambol para daw sa magiting na si Sushong. Gamit ang malaki at matigas na malaking troso, ang mga sundalo ng Ming ay nagawa ng makapasok sa pangunahing tarangkahan ng syudad. Si Sushong naman ay nagsimula ng itaas ang bandila ng Ming at sinabing sundan daw siya ng mga sundalo ng Ming at magpatuloy na sa loob ng syudad. Ang mga sundalo ng Ming na pinangungunahan ni Ning Tian ay nagpatuloy na sa loob ng syudad at patuloy na namamayagpag sa digmaan. Ngunit hindi nagtagal, ang ilang mga sundalo ng Ming ay nagsibagsakan. Dahil dumating na pala si Wang Baobao kasama ang mas marami pang sundalo. Sinabi din ni Wang Baobao na lumaban daw sila ng kanyang mga kasamahan hanggang sa mapaatras at mapaalis daw nila ang mga sundalo ng Ming. Si Sushong naman ay nakita na si Wang Baobao habang siya ay nakikipaglaban. Iniisip niya din na kailangan niya mapatay si Wang Baobao dahil kapag napatay niya daw ito, mawawalan na daw ng pag-asa ang matitirang sundalo ng Beiyuan. Iniisip din ni Sushong na dapat niya mapatay si Wang Baobao para makuha niya ang kanyang reward na pag-angat ng ranggo. Si Sushong ay may hawak na mga pana at ibinato niya ito tungo sa mga alagad ni Wang Baobao. Dahil isa-isang namamatay ang mga kasamahan ni Wang Baobao, siya ay nagtataka at napapatanong kung sino ang gumagawa ng mga pag-atake sa kanyang mga kasamahan. Si Sushong naman ay lumapit at sumugod kay Wang Baobao at sinabing siya daw ang taong umaatake sa kanila at siya din daw ang papatay kay Wang Baobao. Si Wang Baobao naman ay napigilan ang pag-atake ni Sushong at sinabing marami pa daw kakainin kanin si Sushong para talunin siya. Si Wang Baobao ay sumugod at ipinagmalaki na ang grupo daw nila ang pinakamalakas noon. Sinabi din ni Wang Baobao na oras na daw para bawiin ang dapat na sa kanila. Sumugod naman pabalik si Sushong at sinabing tapos na daw ang mga maliligayang araw ni Wang Baobao. Ang dalawang alalay naman ni Wang Baobao ay biglang sumulpot sa likod ni Sushong para tapusin siya. Napansin naman ito ni Sushong at nasangga naman kahit papaano. Ngunit sa likod naman ni Sushong ay nakahanda na si Wang Baobao na tungaw para tapusin siya. Gamit ang lakas ng mga paa ni Sushong, nagawa niyang umabante ng mabilis at tapusin ang dalawang kalaban sa kanyang harapan. Habang si Wang Baobao na tungaw naman ay nagminti sa kanyang pag-atake. Si Wang Baobao ay mabilis tumakbo dahil sa nakita niyang wala siyang laban sa napakalakas na si Sushong. Sa mabilis na pagtakbo ni Wang Baobao, may biglang humablot naman na kamay sa kanyang binti. Ang sundalo ng Ming ay sinabing pagkakataon na daw ni Officer Sushong na tapusin si Wang Baobao na tungaw. Si Wang Baobao naman ay nagulat dahil hindi na siya makawala. Dahil hindi na nakagalaw si Wang Baobao, wala na siyang nagawa at tuluyan ng tutuluyan ni Sushong. Ilang sandali pa, ang ulo at katawan ni Wang Baobao ay nag-break up na. Si Sushong ay dinampot at itinaas na ang ulo ni Wang Baobao at sinabing patay na daw ang leader ng mga kupal, kaya naman sumuko na daw sila at maging alipin ng Ming habang buhay kung ayaw daw nila mamatay. Ang mga sundalo naman ng Beiyuan ay nagulat dahil totoo ngang namatay na ang kanilang leader na tungaw na si Wang Baobao. Ang mga sundalong kupal ay sumuko na at binitawan na ang kanilang armas. Si Sushong ay masaya at sinabing panalo na daw sila. Ang mga sundalo naman na kasama ni Sushong ay masaya at sinabing mabuhay daw si Sushong at ang dynastiyang Ming. Ang digmaan ay natapos na at ang mga sundalo ng Ming ay usap-usapan si Sushong kung gaano siya kagaling. Masaya din daw sila makasama si Sushong dahil isa daw siyang napakahusay na mandirigma at leader. Sinabi din sa kabilang gilid na mapropromote daw si Sushong ng napakataas sa napakabatang edad na 16 years lang. Si Sushong ay kaharap na si Prince Shudi. Si Prince Shudi naman ay hinangaan si Sushong dahil sa pagpatay niya noon kay General Temur at ngayon naman ay si Prime Minister Kupal na tungaw. Sinabi ni Prince Shudi na napakahusay daw talaga ni Sushong. Bilang reward sa nagawa ni Sushong, binigyan siya ng iba't ibang parangal. Itinaas na din ang ranggo ni Sushong tulad ng pinangako ni Prince Shudi. Si Sushong ay isang garrison commander na daw simula ngayong araw. Nagpasalamat naman si Sushong kay Prince Shudi,
Ngunit si Sushong ay may sinabi sa prince na bigyan din daw sana ng parangal ang taong tumulong sa kanya na mapatay si Wang Baobao. Agad namang pinayagan ni Prince Shudi ang hiling ni Sushong para sa kanyang kasamahan. Habang paalis si Sushong, pinagmasdan siya ni Prince Shudi at sinabing magkakaroon na naman daw ng malakas at sisikat na general ang dynastiyang Ming. Dahil sa mga natanggap na parangal si Sushong ay binigyan ng system ng mga reward. Binigyan din ng system ng bagong titulo si Sushong bilang Garrison War Commander. Si Sushong naman ay nagtataka at tinanong ang kanyang sarili kung ano nagagawa ng kanyang titulo. Sinabi naman ng system na pwede daw lumakas ng doble ang mga sundalong nasa pamumuno ni Sushong. Ayon din sa system may kakayahan din daw ito na pataasin ng 17% ang experience ni Sushong kapag nakapatay siya ng kalaban. Si Sushong naman ay masaya dahil hulog daw ng langit ang nakuha niyang abilidad. Mas malakas pa daw ang kanyang grupo kumpara sa ibang grupo dahil daw sa kanyang titulo. Si Sushong ay ginamit na din ang isa niyang reward para matuto ng bagong skill na Dragon Elephant na skill. Ilang saglit pa sa loob ng syudad nasira ang pader na kinatatayuan ni Sushong sa labas ng pader. Ang mga sundalo naman ng Ming ay nagtaka sa pagguho ng pader. Sinabi naman ng ibang sundalo na malamang kagagawan ito ng mga kanyon na pinasabog nila kanina. Si Sushong ay mayroon ng magandang stats kumpara sa kanyang nakaraang stats, kaya naman masaya siya. Makalipas ang 3 araw, ang mga General Commander ay nagsama-sama sa harapan ni Prince Shudi. Sinabi ni Prince Shudi na tapos na nila sakupin ang city border ng Baiyuan. Sinabi niya na din na mukhang oras na din daw para umatake at umusad sila sa kanilang pananakop. Tinanong din ni Prince Shudi ang kanyang mga Commander General kung ano daw ang mga naiisip nilang plano. Si General Sangyo naman ay sinabi na kung aatake daw sila ngayon, medyo mahihirapan daw sila dahil sa ngayon sariwa pa ang balitang pagsakop nila sa border ng kalaban at sigurado daw na nakahanda ang mga kalaban sa kanila. Si Sushong naman ay biglang nagsalita at sinabing handa daw siya pamunuan ang kanyang grupo para daw pangunahan ang pag-atake sa mga kalaban. Si Prince Shudi naman ay tinanong si Sushong kung hindi daw ba siya natatakot na baka may mga trap na nakaabang sa kanila habang papunta sila sa kalaban. Si Sushong naman ay sinabing kahit anong trap daw ang ihanda ng kalaban sigurado daw siyang makakagawa siya ng paraan para matalo ang mga kalaban. Sa bahay naman ng Su family ay may malaking nadiskubre ang pangalawa at pang-apat na lalaki. Nalaman nilang nabuntis pala ni Sushong ang kanilang kapatid na si Meijin. Ang panganay naman nilang kuya ay hindi alam kung anong gagawin sa sitwasyon ng kanilang kapatid na si Meijin. Si Yengso naman ay sinabing nasa 5 o 6 na buwan na daw nabuntis si Meijin kaya naman hindi na daw nila ito mapapalaglag. Si Su Hoisu naman na panganay nilang kapatid ay sinabing gumawa daw ng paraan ang dalawa niyang kapatid para madala nila ang lalaking nakabuntis kay Meijin. Gusto daw ni Su Hoisu na makita kung anong klaseng lalaki daw si Sushong. Nalipat ang eksena kay Sushong na pinutol ang flag ng Baiyuan at sinunog ito. Si Sushong ay nag-speech at sinabing ipagpatuloy lang daw nila ang magandang pagtutulungan nila ng kanyang mga kasamahan. Dahil ang ipinaglalaban daw nila ay ang hinaharap ng kanilang bayan. Lumaban din daw ang mga kasamahan niya ng buong tapang para manalo sa bawat laban, dahil balang araw daw maisusulat sa mga aklat ang kanilang kabayanihan na kanilang ginawa. Si Sushong ay sumigaw at sinabing mabuhay daw ang dynastiyang Ming. Nalipat muli ang eksena sa campsite ng mga sundalong Ming. Ang mga General Commander at si Prince Shudi ay nabalitaan ang kabayanihan ni Sushong dahil sa loob lang daw ng 3 buwan nagawa daw ni Sushong masakop ang mga nasa labas na mga bayan ng Baiyuan. Si Prince Shudi naman ay nabalitaan daw na lumakas daw ng sobra ang mga pinamumunuan ni Sushong. Napatanong din siya kung ano nga daw kaya ang pinapagawang training ni Sushong sa kanyang mga tauhan. Si Prince Shudi ay sinabi din na parating na daw si Sushong kaya naman magsi-celebrate daw sila para sa kanyang matagumpay na ekspedisyon. Ilang saglit pa may sundalong dumating para mag-report. Sinabi ng sundalo na nagpatuloy daw si Sushong sa pag-abante sa teritoryo ng Baiyuan. Si Sangfo naman ay nagulat at sinabing hindi daw kakayanin ng maliit na grupo ni Sushong ang talunin ang malalim na teritoryo ng Baiyuan. Si General Sangyu naman ay sinabing bata pa daw nga talaga si Sushong dahil sa pagiging padalos-dalos nito. Pati si Prince Shudi ay sinabing mukhang nasisiraan na daw si Sushong dahil sa kanyang ginagawa. Si Prince Shudi naman ay sinabing pumunta daw si General Sangfo para sagipin si Sushong at kanyang grupo dahil hindi daw nila pwede hayaan mawala ang napakahusay na si Sushong dahil sa unang mali niyang nagawa. Si Commander Sangfo naman ay malugod tinanggap ang utos. Ang eksena ay nalipat na kay Sushong, sinabi ng sundalo na andito na daw lahat ng tauhan ni Sushong at handa na sumunod sa kanyang mga utos.
Si Sushong ay sinabi na hindi pa daw dumadating ang utos ng prince para tumigil sila sa pag-abante at umatake sa mga kalaban, kaya naman hindi pa daw tapos ang misyon nila. Ang mga kasamahan naman ni Sushong ay sinabing handa sila samahan si Sushong kahit ano daw ang kanyang maging desisyon na kanilang gagawin. Si Sushong naman ay sinabing gusto niya daw magpatuloy hanggang sa Imperial Court ng Beiyuan para tapusin na daw ang Peking Emperor ng Beiyuan. Tinanong din ni Sushong kung may lakas daw ba ng loob ang kanyang mga tauhan para samahan siya sa misyon. Mula sa background naman sumigaw ang kanyang mga tauhan na sasamahan daw nila si Sushong. Sumapit na ang gabi at nakarating na sila Sushong sa huling syudad na kailangan nila pabagsakin para marating nila ang Imperial Court ng Beiyuan. Sila ay nagbalakayu bilang sundalo ng Beiyuan. Si Sushong ay sumigaw at sinabing buksan daw nila ang pintuan, sila ay galing din daw sa kabilang bayan. Ang sundalo ng Beiyuan ay sinabi namang paano daw sila natalo ng Ming ng sobrang bilis. Si Sushong naman ay pinagmumura ang sundalo ng kalaban. At sinabing hindi daw niya alam kung gaano kalakas ang mga sundalo ng Ming, kaya naman huwag na daw magtanong ng maraming tanong ang sundalo ng Beiyuan. Sila Sushong ay pinagbuksan na ng pintuan. Si Sushong at ang mga tauhan niya ay nagkatitigan senyales na mag-umpisa na daw sila. Si Sushong ay sumigaw at sinabing mag-umpisa na daw silang sakupin ang lugar. Sila Sushong ay nag-umpisa ng sumugod at tumapos ng mga kalaban. Ang mga sundalo ng Beiyuan ay gulat na gulat dahil sa ambush na ginawa nila Sushong. Ang mga sundalo naman sa taas ay sinabing dalian nila at sindihan ang light beacon para ipaalam sa lahat na napasok na sila ng mga kalaban. Ngunit ang mga sundalo sa taas ay biglang tinamaan ng mga pana na kakagawa naman ni Sushong. Sinabi din ni Sushong hindi daw nila pwede ipaalam sa lahat ang kanilang pag-ambush. Ang isang sundalo ay lumapit kay Sushong ay sinabing naubos na daw nila ang lahat ng kalaban. Ang tauhan naman ni Sushong ay namangha sa kanya dahil napakaganda daw ng planong ginawa ni Sushong. Sinabi naman ni Sushong na napakapabaya daw ng mga kalaban kaya naman nagtagumpay ang kanyang plano. Si Sushong ay muling nagsolo para tignan ang kanyang stats. Makalipas ang 3 buwan si Sushong ay naging level 10 na. Ang system ay binigyan din si Sushong ng panibagong reward dahil sa level 10 na siya. Ang innate realm na natanggap ni Sushong ay may kakayahan daw na kahit mapaligiran siya ng libo-libong kalaban magagawa niya pa din daw makagawa ng paraan para talunin ang mga ito. Sila Sushong ay natatanaw na ang Imperial Court ng Beiyuan. Ang isang sundalo naman ay sinabi na kung aatake daw sila ngayon delikado daw sila. Si Sushong naman ay mumiti at sinabing siya na daw ang bahala sa lahat. Si Prince Shudi ay nagulat dahil sa balitang narinig, dahil hindi pa daw pala nila nare-rescue si Sushong. Sinabi naman ni General Sangyo na malamang papunta na daw si Sushong sa Imperial Court ng Beiyuan. Si Prince Shudi naman ay hindi daw makapaniwala kay Sushong dahil sa pinapakita nitong galing. Sinabi ni Prince Shudi na kapag nagtagumpay daw si Sushong sa kanyang misyon sigurado daw mayayanig ang buong mundo at kakalat ang pangalan ni Sushong sa buong kontinente. Si Prince Shudi ay may nakita na ikinalaki naman ng kanyang mga mata. Mula sa malayo naman ay may makapal na usok ang namumuo. Si Prince Shudi naman ay tuluyan ng nagulat at sinigaw ang pangalan ni Sushong. Si Sushong ay parating na, at mula sa background hindi makapaniwala si Prince Shudi na nagawa ngang makabalik ni Sushong matapos sumugod ito sa Imperial Court ng Beiyuan. Si Prince Shudi ay sinabi din na sa loob lang daw ng ilang buwan nagawa ni Sushong masakop ang buong Beiyuan. Si Sushong ay nakababa na mula sa kanyang kabayo, at may dala din siyang tela na may mansa naman ng dugo. Ito ay iniregalo niya kay Prince Shudi at sinabing ito daw ay ang ulo ng Peking Emperor ng Beiyuan. Nakangiti naman si Prince Shudi at sinabing magaling daw ang ginawa ni Sushong. Si Prince Shudi ay pinatayo si Sushong at sinabing isa daw nakakamanghang tao si Sushong. Si Prince Shudi ay naging fanboy na naman at sinabing matatandaan daw ng buong mundo ang pangalan ni Sushong mula sa mga aklat balang araw. Ilang araw na ang nakalipas. Si Prince Shudi ay sinabing promoted na daw ulit si Sushong ng 2 ranggo, kaya naman isa na daw siyang 4th grade commander na mayroong pamumunuan na 50,000 na sundalo. Sinabi din ni Prince Shudi na pwede din daw pumili si Sushong ng 500 na sundalo bilang personal guards niya. Bibigyan din daw ni Prince Shudi si Sushong ng 3 buwan na bakasyon para makauwi din daw siya sa kanila. Si Sushong ay nagpasalamat naman sa Prince dahil sa kanyang mga natanggap na reward. Si Sushong ay masayang umalis at iniisip na matutupad niya na daw ang pangarap niyang pakasalan si Meijin. Si Prince Shudi naman ay tinanong ang monghe na nasa gilid kung may nakita daw ba ito kay Sushong. Sinabi naman ng monghe na meron naman daw. Ang monghe naman ay sinabing may nakita daw siyang blanco kay Sushong.
Sinabi naman ni Prince Shudi na malamang dahil ito sa sobrang daming tao niya nang napatay sa digmaan. Si Sushong ay muling nagsolo at chinek ang kanyang stats. Si Sushong ay may nakuhang Eye of Loyalty na pwede daw makita ang kung gaano kaloyal ang mga tao sa paligid niya. Pinindot naman na ni Sushong ito at sinabing susubukan niya daw ito gamitin. Si Sushong ay nasa harapan na ng kanyang mga original na tauhan simula pa noong una. Sinabi din ni Sushong na pipili daw siya ng 500 na personal guard mula sa kanilang lahat. Ang mga tauhan niya naman ay sumigaw at sinabing nangangako daw sila sa kanya na loyal daw sila kay Sushong kahit sino daw ang piliin niya sa kanila. Si Sushong ay ginamit na din ang Eye of Loyalty. At nakita niya naman na matataas ang loyalty points ng lahat ng kanyang sundalo. Ang eksena ay nalipat sa bahay nila Meijin. Sinabi ng kuya niya na namatay na daw si Sushong sa digmaan. Si Meijin naman ay sinabing hindi daw totoo ang sinabi ng kanyang kuya. Si Meijin ay malaki na ang tayan at malapit na manganak nang hina din siya dahil sa balitang nalaman. Si pang-apat ay nakalabas na at sinabi niya kay ikalawa na nakumbinsi niya na daw si Meijin na patay na daw si Sushong. Si pangalawa naman ay sinabing mas maganda daw kung papakasalan na lang daw ni Sushong ang kanilang kapatid. Si pang-apat naman ay galit na galit at sinabing hindi daw pwede maging asawa ni Meijin si Sushong na isang hamak na merchant lang daw noon. Sinabi naman ni ikalawa na sikat na daw si Sushong, kaya naman kapag nalaman ng iba na may galit ang pamilya nila kay Sushong, tatawanan lang daw sila ng iba. Sinabi naman ni ika-apat na patayin na lang daw nila si Sushong habang papunta ito sa capital city. Si ikalawa naman ay pumayag sa gustong mangyari ni ika-apat. Pwede din daw sila magkalat ng chismis na ambisyoso daw si Sushong at balak daw patayin ng patalikod ang emperor. Ang mga tao ng Ansha Town ay nagtataka kung ano daw ang papunta sa kanilang lugar. Masaya naman si Sushong makauwi sa kanila. Mula sa background binati din siya ng welcome back General Sushong. Si Uncle Lin at Sushong ay masayang nagkita. Sinabi naman ni Uncle Lin na maganda na daw ang takbo ng negosyo nila dahil kumita na daw siya ng 80,000 gold. Nagulat naman sila Sushong sa balitang ito. Mula sa training ground naman ng gusali may ituturo daw si Sushong sa mga loyal niyang kasamahan. Nag-umpisang mag-ipon ng enerhiya si Sushong at binasag ang bato sa harap niya. Na ikinagulat naman ng tatlo. Sinabi ni Sushong na ito daw ang gusto niyang ituro sa kanila. Si Sushong ay nagsimula ng ilipat ang kaalaman ng skill sa kanyang mga kasamahan. Sinabi niya din na kapag natutunan na daw nila ang kapangyarihan, ituro din daw nila ito sa ibang sundalo nila. Sinabi din ni Sushong kay Uncle Lin na hindi daw siya magtatagal sa lugar dahil pupuntahan niya pa daw si Meijin para alokin ng kasal. Si Uncle Lin naman ay masaya para kay Sushong dahil matutupad niya na daw ang pangarap niya. Si ika-apat naman ay umarkila na din ng asasin para tapusin si Sushong. Makalipas ang ilang araw sila Sushong ay malapit na sa mga nag-aabang na mga asasin. Sila ay sabay-sabay na tumalon para tapusin si Sushong. Ngunit kumilos na ang mga kasama ni Sushong at binugbog ang mga asasin. Si ika-apat naman ay nagulat dahil hindi nagtagumpay ang kanyang plano patayin si Sushong. Si Sushong ay nasa harap na ng emperor at lumuhod. Ngunit agad naman pinatayo siya ng emperor dahil siya daw ang pinakadakila sa lahat na si Sushong. Nagulat din daw ang emperor dahil totoo nga daw na isang bata lang daw ang kanilang bayani. Ang lalaking tagabasa ay binasa na ang napakaraming reward ni Sushong sa kanyang harapan. Ang emperor ay muling nagpasalamat kay Sushong at malaki daw ang utang na loob ng buong Ming sa kanya. Nagsalita naman si Sushong at sinabing may hiling daw siya sa emperor na pakasalan ang babaeng si Su Meijin. Ang mga tao naman sa gilid ay sinabing maswerte daw ang Su family dahil napili daw ni Sushong pakasalan ang kapatid ng Duke ng Wei. Ang Duke ng Wei na kuya naman ni Meijin ay tumutol sa gusto mangyari ni Sushong. Sinabi niya din na may ibang minamahal na daw ang kanilang kapatid, kaya naman hindi na daw pwede pakasalan ni Sushong ang kapatid niyang si Meijin. Si Sushong naman ay ngumiti dahil hindi alam ng kuya ni Meijin na siya daw ang tinutukoy ni Meijin. Si Sushong ay nagpasya ng sabihin ang totoo sa kuya ni Meijin. Na ikinagulat niya naman dahil si Sushong daw pala ang lalaking tinutukoy ni Meijin. Ang mga bagay-bagay ay tapos na kaya naman nag-dismiss na ang lahat. Si Sushong ay nakarating na sa bahay nila Meijin. Ang panganay nila Meijin ay sinabing pwede daw gawin ni Sushong ang gusto niya sa dalawang tungaw, kahit patayin pa niya daw ang mga ito dahil sa kanilang mga katangahan. Ang dalawang lalaki naman ay sinasabing swinerte lang daw si Sushong para makarating daw sa kinalalagyan niya. Si Sushong naman ay pinaluhod ang dalawang kuya ni Meijin. Kaya naman nag-umpisang magalit ang dalawang magkapatid. Sinabi din ni Sushong na tama lang daw na magalit sila sa kanya para daw mabugbog niya ang dalawang lalaki ng walang pag-aalala.
Si ika-4 ay nag-umpisa ng atakehin si Sushong. Ngunit sinanggan niya lang ito ng napakabilis. Tinanong niya din kung yun lang daw ba ang kaya ni ika-4. Si ika-2 naman ay nasa likod na ni Sushong at handa na siya tapusin. Ngunit binalibag niya lang ito papunta kay ika-2. Ang dalawa ay walang laban kay Sushong kaya naman gumapang ang dalawa at nakiusap sa kanilang kuya na tulungan daw sila nito. Ngunit hindi naman sila pinansin ng kuya nila. Sinabi naman ni Sushong na gusto niya daw ipadala na lang ang dalawa sa army camp at makidigmaan kesa naman mamatay lang daw sila sa mga kamay ni Sushong. Natuwa naman ang panganay na kuya nila dahil hindi niya napapatayin ang mga kapatid niya. Si Sushong ay gusto na daw umalis para pumunta kay Mijin, kaya naman ang panganay na daw ang bahala sa kanya 2 kapatid. Si Mijin ay nanganak na pala at inaalagaan na nito ang kanyang anak kasama ang kanilang kasambahay. Ilang sandali pa, may tumawag sa pangalan ni Mijin. Ito ay walang iba kundi si Sushong. Sinabi din ni Sushong na andun siya para kunin na daw pauwi si Mijin sa Ansha Town. Agad naman tumakbo palapit si Mijin nang makita niya si Sushong. Ang dalawa ay muli na namang nagsama, kaya naman sila ay masaya. Ang baby ay umiyak, at sinabi naman ni Mijin na huwag na daw umiyak ang baby dahil dumating na daw ang kanyang tatay. Tinanong naman ni Sushong kung ano daw ang pangalan ng anak nila. Sinabi naman ni Mijin na Bauer daw ang pangalan ng anak nila. Si Sushong ay masaya dahil nagkaanak daw pala sila ni Mijin. Ang kasambahay naman ay kinuha na ang baby at sinabing maglabing-labing na daw ang dalawang mag-asawa. Si Sushong naman ay binuhat na si Mijin at sinabing umpisahan na daw nila ang round 2. Mula sa labas naman ng kwarto naririnig ng kasambahay at ng baby ang ingay na ginagawa ng dalawang mag-asawa. Ang dalawa ay natapos na magtsaktsakan. Bigla din naman nalipat ang eksena sa palasyo ng emperor. Sa loob naman ay may isang asasin. Inutusan din ito ng emperor na puntahan daw niya ang puntod ni Xiong Yang. At tignan kung andun nga daw ba ang bangkay ng kanyang apo.